Mulan man o umaraw, hindi natinag ang halos kalahating milyong kataong bumisita sa Manila South Cemetery ngayong araw. Naging malaking tulong naman daw ang computerized verification area para sa mga naghahanap ng puntod na mga yumao nilang kaanak. At live mula sa Manila South Cemetery, may report si Mariz Umani. Mariz. Ivan, pasado alas 6 nga ngayong gabi nang bumuhos ang malakas na ulan dito sa Manila South Cemetery, pero hindi pa rin napigilan ng ilan nating mga kababayan na bumisita pa rin sa puntod ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Yun nga lang, kapansin-pansin, Ivan, na pagkatapos ng pagbuhos ng ulan na yon, marami na rin sa ating mga kababayan na nagsiuwi anak. Kaunti na lang yung mga tao sa ngayon na naririto sa Manila South Cemetery, pero may mga ilan-ilan pa rin naman na nagsisidatingan hanggang sa mga oras na ito. Kahit pa bumuhos ang malakas na ulan, sa musoleo ng kanilang pamilya na magpapalipas ng gabi ang mga kaanak ni Rodrigo Severino. Siyam na kaanak mula lola hanggang apo ang nakahimlay raw dito. Dahil sama-sama ang pamilya, hindi maiwasang magkasiyahan, pero di naman nakakaligtaan ang paglalaan ng panahon para mag-alay ng panalangin para sa mga yumaong mahal sa buhay. Once in a year lang naman nangyayari ito. Ang feeling namin, buhay sila, kasama pa rin namin sila, at saka talagang naalala namin sa puso namin, sa isip namin, kasama pa rin namin sila. Pero kung ang ilan nalalamayan at nadadasalan ang mismong puntod ng yumaong mahal sa buhay, may mga nakilala kami na kontento na sa pag-aalay na lang ng dasal at pagtirik ng kandila sa isang pribadong loteng ito na may malaking krus kahit wala roon ang puntod ng kanilang yumao. Nasa Ilocos po, ma'am. Okay, so bakit nyo dito pinili? Kung halimbawa sa Ilocos magbiyahe pa ganyan? Hindi kami kasi makakauwi, ma'am, eh. Kasi ilang araw lang yung bakasyon. Dito na po nagtirik ng kandila. Para maalala rin yung mga kan namin. Isang oras na kasi kami naghahanap, yung lola namin, di namin mahanap. Hanggang nagpunta na lang kami dito sa pangkalahatan para magdasal. Ang halaga sa amin yung essence ng magdadasal para sa kaluluwa. Hindi niyo po tinry yun na hanapin dun sa, sa computerized na system? Ay hindi na, kasi alam namin kaya naming hanapin. Dito sa Manila South Cemetery, sinimulan na ngayong taon ang computerized verification area. Kaya malaking tulong daw ito sa mga nahihirapang mahanap ang puntod ng yumao gaya ni Jason Castillo. 85% na raw ng records nila ang naka-input na sa computer database mula 1976. Nalilito ako kasi kung nasan banda yung puntod ng lola ko. So gaano kabilis mo nahanap yung tinanong mo sa kanila? Maayos, maganda. Mabilis lang. Ang magkapatid na lola namang ito, hirap man sa paglalakad, pinilit pa rin bumiyahe mula Rojas City, madalaw lang ang puntod ng pamangkin. Gusto namin makita uli ang puntod ng aking pamangkin. Opo. Dahil mahal namin siya. Natural lang yun, kahit nahirapan ka, makita mong puntod ng asawa mo, kung asawa kapatid. Pasado alas 6 ng gabi bumuhos ang malakas na ulan. Marami man ang nag-uwian, may ilan pa ring nagdatingan. Ang ilan, sumilong na lang muna. Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi dumating ang bulto ng mga bumibisita sa mga puntod ng yumao. As of 6 p.m. umabot na raw sa 400,000 ang bumisita rito sa Manila South Cemetery. Buong maghapon ding naging mahigpit ang seguridad at masusi ang pag-iinspeksyon sa mga pumapasok. Kaya marami pa rin ang mga nakumpiskang gamit gaya ng matatalas na bagay, thinner at pati mga alagang hayop gaya ng aso. Bukod sa maingay ang pagtahol, baka raw kasi makakagat pa ito sa loob. Peaceful naman po, tapos may mga insidente kami, mga 2 bata, 3 bata na nawawala, pero na-recover na rin po. Ano yun? Mabilis na recover? Mabilis naman po na-recover. Meron po kami bata na tinawagan, meron kong tagging kami, tinawagan po namin yung magulang. Pinuntahan po ng magulang dito. Ivan, ang inaasahan ng pamunuan ng Manila South Cemetery ay marami tayong mga kababayan ang magpapalipas ng magdamag dito sa sementeryo. Pero dahil nga sa pagbuhos ng ulan kanina, bagamat tumila na ito ngayon, marami na tayong nakitang nagsiuwian. Gayunpaman, gaya ng sinabi natin kanina, ay may mga nagdadatingan pa rin. Tuloy-tuloy naman yung operasyon dito kasi 24 hours bukas yung sementeryo, Ivan. Until 12 midnight, inaasahan lang nila na aabot na ng hanggang 500,000 yung bumisita rito sa Manila South Cemetery. Hanggang November 3 naman, bawal ang libing at bawal papasukin ang mga sasakyan. Ivan? Maris, nakikita ko sa video, para medyo malinis na yata yung paligid. Sinimulan na ba yung clean up, Maris? Well, tuloy-tuloy naman yung clean up, Ivan. Hindi naman nila hinihintay na
makaalis na yung mga tao bago maglinis. Ano. And at the same time, syempre, disiplinado rin yung ilan nating mga kababayan na pumupunta rito. Kumbaga, dala mo yung mga pagkain mo o yung mga iba pong mga gamit, dala mo rin, iuuwi mo rin yung sarili mong kalat. So, may mga ilan tayo nakikita dito ng konting basura pero hindi kasing dami nung nakita natin sa Manila North Cemetery na pinakita ni Cedric kanina, Evan. Magandang balita yan. Maris, isa na lang. Kanina, nandyan ako kanina umaga, ibinibida ng pamunuan ng Manila South Cemetery yung free wifi nila na hanggang November 2 daw. Nagamit mo ba? Nako, Evan, ang problema dyan sa free wifi na yan, dahil nga libre, marami ang gumamit dun sa free wifi access or yung internet access na yon. Kaya by afternoon, nung dumating yung bulto talaga ng mga bumibisita dito sa sementeryo, bumagsak. Kumbaga, hindi na makapasok yung ilan dahil nga sobrang dami na yung gumagamit ng wifi na yan, Evan. Yan ang problema, Maris, pag libre. Maraming salamat sa iyo, Maris Umali.